Inasikaso ko na nga pala yung mga siomai na ititinda ng kaibigan ko. Tapos si mama ay nag-request na lumabas dahil nga sobrang init ng panahon at mainit din dito sa amin. Kaya naman sobrang pasasalamat ko din sa kaibigan ko na nakakatuwang ko lalo sa pagtitinda. Dahil kahit papaano ay naasikaso ko pa rin si mama at nakagawa pa ako ng ibang gawaing bahay. Nakapaglinis na nga din pala ako ng motor na napakalaking tulong dahil nagiging service namin araw-araw. At dito na nga lang kami sa may 6110 Cafe malapit pumupwesto para nang sa ganun ay malapit lang din sa bahay para in case na kailangan ni mama ay mabilis din makakauwi. Nilagyan ko na nga pala muna ng sapin itong monoblock na upuan sa may labas dahil gusto nga lumabas ni mama para nga mahanginan. Sobrang init din kasi talaga ng panahon kahit hapon na at kahit yung buga ng electric fan ay mainit din. Medyo mahirap nga lang yung proseso dahil ilang beses sa isang araw kung ginagawa ko to. Pero dahil na rin sa sakripisyo sa akin ni mama noong bata pa ako, magmula nang binigay ako ng nanay ko sa kanya, ay ngayon ang nagsisilbing sukli ng ginawa niyang kabutihan para sa akin. Kaya kahit hindi ko siya tunay magulang ay mas pinili ko pa ring manatili at bantayan siya kahit na wala akong trabahong permanente na mapagkukunan ng panggastos. Pero hindi ako tumigil at kung ano-anong paraan yung ginawa ko, kung ano-ano na rin yung tininda ko para lang makasurvive kami. Naalala ko noon halos mamalimos ako sa social media, gawa ng hindi ko na rin alam kung saan pa kukuha ng pangangailangan namin. At sobrang nagpapasalamat ako kay Lord at sa mga taong tumulong sa amin para makaraos sa pang-araw-araw namin noon. Kaya nang magsimula ako ng iba pang negosyo, ay naka-upload din dito sa lahat ng vlog ko. Marami din akong nababasang negatibo kahit na ang alam ko naman sa sarili ko ay ginagawa ko lahat ng makakaya ko. Napaisip na rin akong huminto sa pagbablog. Kaya lang kahit papano naman ay may sinesweldo ako rito. Hindi kalakihan, sapat lang sa pambayad ng kuryente. Kaya naisip ko na hindi na lang magpa-apekto sa sinasabi ng iba. Ang importante, alam ko sa sarili ko na may ginagawa akong paraan at hindi ako kusang humihinto para sumuko. Maraming beses noon na iniisip ko mag-suicide na lang. Pero mas naisip ko pa rin paano si mama, paano yung tita ko, sino mag-aasikaso sa kanila. Hindi naman kasi porket wala na tayo dito sa mundong ibabaw ay matatapos na yung problema at baka mas madagdagan pa yung pasanin natin dahil na rin sa konsensya na iiwanan natin. Kaya sa puntong ganun yung nararamdaman ko, iniiyak ko na lang. Nagdarasal na balang araw matatapos din ang lahat. Maaaring OA para sa karamihan, pero para sa iilan na nakakaramdam ng ganitong sitwasyon, doon nila tayo mas naiintindihan. At habang patuloy nating pilit lumalaban sa buhay, doon tayo mas tatatag pa sa maraming problemang dadaan. At least kapag tayo na lang mag-isa sa buhay, doon tayo mas titibay, doon tayo mas tatatag, doon tayo mas lalaban ng patas sa buhay na walang inaapakang tao at walang inaargabyado. Basta ipagpatuloy mo lang yung tamang direksyon na ginagawa mo. Bandang huli, pagpapalain din tayo.